Ito po yung malaki natin na pwede pang malaki ang luto. Ayan, double po yung pan natin, yung fan natin. Ay, maliit at saka yung 2.8 at saka 1.2. Ito yung gamit natin na adapter ay 5 tawag nito 5 amps. So ito po yung kanya. At yung controller naman nandiyan na po. Ayan. 5 amps din po yung controller natin na ginamit. Ayan po yung kanya. Yung brand po ng ating blower na 2.8 ay Michelin. Hindi po ito yung Toya. Hindi po natin nakukontrol yun. At saka ito maganda po talaga. Mas malakas. Malayong malakas po yan. At saka ito yung Magic. Ayan. So may sanga po yan. Papunta doon. Ayan. At yung burner natin yung 3/4. Kasi 5.5 yung chamber natin. Ayan. Yung nozzle burner natin. Ayan. Ayan. So ganun po yan. Pagkagawa niyan. Three-fourth po yung pipeline natin na air daanan ng hangin. Pinagsanga po natin. Ayan. Ngayon, i-fire test po natin. Lalagyan po natin ng oil. Yung tangke niya. Ang tangke niya po ay naglalaman po yan ng halos magdalawang litro. 1.8 nandiyan po yan siya. Ayan. Malaki-laki na po yung oil distractor nito, yung tinatawag na flame enhancer. Nasa nasa 3mm. 3mm na po yung nilagay natin kasi nga kailangan niyang tamang galaw yung oil sa ilalim para po mas lalo niyang masusunog yung oil. Ayan, sisindihan lang po natin. Pag sinisindihan po natin, pwede na yung bubuksan natin yung fan kahit na konti lang po na para mas madali po yung pag-init ng chamber. Ayan. At saka pinatatamaan ko na rin po yung nozzle ng ating burner. Ayan. Nozzle burner. Para mas lalong mag-init at yung hangin na lalabas dyan ay mainit na. Kaya magkakaroon siya ng pressure. So yun po yung dahilan kung bakit kapag yung hangin po natin ay lalabas na mainit na yan. Yan po yung lalakas po yung pressure niyan. Kaya kailangan mainit po yung nozzle burner natin. So maglalagay po tayo ng oil. Kung gusto nyo po na medyo kung naiinip po kayo sa video, pwede nyo na lang naman pong i-forward. Depende po kung ano yung kailangan ninyo na makikita dito sa video natin. So pwede nyo lang i-forward. Ayan. Kung halimbawa naiinip po kayo tulad po nito kasi hindi po ako nag-cut at although inedit ko sa ipinunta ko sa InShot pero wala po akong binago dito. Tuloy-tuloy po kasi yung video na to para at least makikita ninyo kung ano yung outcome. Wala po tayong cut dyan, wala po tayong tinatago na mga yung effect ng ating ginawang kalanan po. So iba po yung pang household ko at saka iba po ito po yung pwede po yung malakihan. Kaya nga mamaya makikita niyo dito, susukatin po natin yung yung ilalagay natin na talyase. Nasa 500 mm po or 50 cm.
na ibig sabihin na kalahating metro. Yan po. So makikita din natin kung gaano yung bulwak ng kanyang kulo mamaya. So antabayan, kung gusto nyo pong advance na makikita, advance nyo na lang po. Pero makikita nyo din naman po yung paano natin yung ginawa. Pinufocus ko naman din po kung paano ginawa yung paggawa ng double na fan. Kaya lang po yung gagawin nyo dito pag magdo-double fan pa kayo, ang gagamitin nyo na adapter ay 5 amps. At saka yung controller po 5 amps din yan. Kasi yung 2.8 at saka 1.2 i-add nyo yan, ilan na lahat po, nasa 4 na po yan. Kaya kailangan mas mataas po yung pa natin, yung adapter at saka yung controller, para makukontrol nyo po. Maganda po yung outcome, hindi po iinit yung ating adapter pag ganun. Kung napapansin nyo umuusok, ayan, dito lakas na ng usok. Kumuha po ako ng at inikot ko po yan, inikot ko yung nozzle burner natin, kaya kung pansin nyo nawala po yung usok na ilang, kasi na-focus yung pagka-camera. So ganun lang po yung gagawin nyo pag busok. Ayan, nilagay na natin. Ito na po yung talyasin natin, ano po. So half meter po yan. Kahit po yung pritong manok o ano po yung niluluto ninyo dito, yung mga nagninegosyo ng pritong manok, napakainam po na gamitin ito. Makikita ninyo yung bulwak nito, ibang iba po. Ayan o, nasa 5, ayan, nasa 50 cm po, 20 inches yung talyase. So marami-rami na yung nilagay kong tubig. Kung damihan po natin yan, matagal po tayo mag-aantay, kaya ganyan na lang po yung init na ginawa. So kalahati sa talyase nilagay ko. Mapapansin ninyo, hindi po tayo nagkakit na agad sa kung pansin ninyo yung pa natin, ang apoy ay medyo halong red flame siya. Yung ginawa po yung yung oil po natin dito ay galing po sa mga sa hydraulic po ito, kaya ganyan siya. Pero actually kahit na yung oil natin na diesel ay medyo mamumula rin po yan, kasi ang butas natin, yung flame launcher natin ay nasa 3 line na po, kasi medyo binupuli na yung oil, kaya mamumula po talaga yan. Kaya wala na pong problema doon. Ang importante po, hindi po umiitim yung ating talyase. Kasi kung halong red flame at saka flame, wala problema. Ang importante po yung maganda yung sunog niya, nasa tamang sunog po yan. Lumalabas din naman po blue flame na yan. Hindi nyo na napapansin kasi napakaluwanag po ng panahon ngayon ng pag-testing po. Sa dulo niya, pero yung lumalabas na po blue flame po yan. Gabi po yung makikita ninyo. Ayan o, nagsisimula na po siya uminit yung tubig. Ganito lang po yung patak-patak natin. Kung gusto ninyo, i-continuous nyo po yan para mas madali po pag nakita nyo na yung sa nag-overflow na, pwede nyo na po maintenance na lang. So depende na po sa inyo yan sa pagtatansya kung ano po yung dapat na pagbukas. Wala po tayo, wala po tayong automatic, ano po, hindi po ako gumagawa na. Kasi napakasimple na lang po to, i-observe nyo na lang po. Sim lang din po, nagbubukas din po kayo sa automatic nagpo-close din po kayo nun. Kasi pagka yung sa automatic din, limit din po yung oil. Pag naubos, saka pa magdagdag. Samantalang ito, kung gusto ninyo continue yung level ng oil, depende na sa patak, tatansya nyo po yan, napakaganda po yan. Yun na yung patak niya, kung kaya nyo sunugin. Nakikita nyo yan sa pagpatak-patak, pag yan nila siya pumapatak, tapos yung tamang sunog at saka yung level, i-maintain na po yun. So nasasay nyo na po yan, pag nakuha nyo yan, hindi na kailangan yung, hindi na po natin masyadong kailangan yung automatic po. Kaya parang sa akin, hindi ko na po ginagamit yun.
po sa used oils tube, hindi nyo po maiiwasan na magka-carbonize kayo. Kahit yung mga automatic, nagbabara din yung pagkatagalan, may nagbabara din yan. Lilinisan nyo rin na after a man, kalipas po ng isang buwan, makikita nyo. So same lang din po yung maintenance nya. Hindi po tayo mag-expect na kapag ganun ang ginagawa, hindi na tayo maglilinis. Kaya kung pansinin nyo yung apoy nyo, nakakatagalan po, makikita nyo yung tulog niya pagka nagsimula na po siya. Hindi lang po kasi yung nilagay ko yung reviews, kaya patak-patak lang yun siya. Kailangan sa simula kasi kapag okay na yung apoy, ginagawa ko niya, okay na yung apoy niya, pwede ko nang dagdagan ng hanggang sa mag-overflow, din doon ko na siya inilalagay yung maintenance. Ganun po sana yun. Ito pag-testing lang, hindi ko naman po nilagyan ng marami yung tangke natin. Konti lang po inilagay natin dyan. Isa nga pa pala, paalala lang po, ito ay para sa mga baguhan lang at yung mga gusto pang maggumawa. Hindi po ito para ang video nito, hindi po sa mga eksperto, kasi alam ko ang dami na po mga marurunong sa paggawa ng used oil kalan at may kanya-kanya na po silang mga observations tungkol dito. Sa akin lang naman po itong ayon lang din po sa pagkaunawa ko sa mga ginagawa ko, sinishare ko na lang po sa inyo. Kayo na po yung malalaman nyo lang yung katotohanan yan kapag gumawa na rin po kayo sa inyo, kung ano po yung maganda, yung magandang outcome. Sa ngayon, tulad ng sinabi ko, ang dami na pong lumalabas na klase ng mga used oil. Pero ako po, nakita niyo ang binago ko lang, yung apoy lang po, tinitignan ko. Kahit anuhin mo yung baguhin yung kanyang yung lakas ng apoy, same same lang po yan. Yan ang kan ko. Kung siguro kung mabago yung apoy, talagang malakas na talaga yan, at yung pinakamalakas na masyado at napapahinaan, okay, sold out ako doon. Tsaka yung operation. So kung ang bagsak naman po parang ganito lang din, at saka yung inis same lang din, so bakit ko papahirapan yung paggagawa ko, po? So ganun lang po yung kan ko dito, yung aim ko, yung talagang tunguhin ko sa paggagawa ng used oils tube. Yan po na nagsisimula na at talagang bubulwak na po yung tubig niyan, so makikita ninyo. So sabay po yung yung blower natin, sabay po yan. So pag yung nagko-consume na yan ng kuryente, 1.2 at saka 2.8, then pwede nyo naman pong pahinaan. Napakaganda po, napakainam pong pahinaan yan, napapahinaan po talaga. Basta't yung ganun lang, yung pinakita ko yung brand, talagang napapahinaan yan, lalo pag sumasabay. Basta't ang gagamitin nyo lang is nasa 5 amps lang din. Ayun, nakikita nyo yung kanya apoy nyan. Yan, pag maintain po yung patak ng oil ninyo, ganun po, napakaliwanag po, kaya ayan, hindi nyo masyadong pansin yan sa labas nya. Maabot po talaga sa labas yung apoy nyan. Kaya tingnan nyo naman po yung bulwak nya, napakainit po nyan. Ayan, lumalabas po yung apoy niya, kaya hindi natin napapansin. Po, so kita nyo yung bulwak, talagang bulwak na bulwak po yan yung kulo nya. At saka pansinin nyo na 1 point ko na yan, half meter na po yung inilagay natin na ayan. Kapag sinasabi ko sa mga customer ko, kung gusto talagang nilang labas na labas yung apoy niyan, ang sabi ko, overfeed lang nila, overfeeding lang po ng oil. Di bali naman yung excess may overflow. Saka hindi lang po yung overflow, may butas din yan sa ilalim ng
ilalim ng airflow na ano to, hindi po yung butas niya hindi lang po straight, naka-slant po yan. Yung slant niyan papunta sa fan din para hindi babalik yung hangin. May butas po diyan na 4 mm. Kung halimbawa yung overflow natin ay nag-clog, para sigurado po na hindi pupunta sa sa fan yung oil, ay may kwan po yan, may butas po yan, may butas po yung kwan natin sa ilalim. At hindi po lumalabas yung hangin doon dahil hindi naman po salungat sa ang butas niya sa papasok na hangin. So ganun po yung kwan natin, kaya safe na safe po yung ating blower. Ayan, kung pansinin nyo. So yun po yung mga kwan natin. Ang iniwasan po kasi natin dito yung pupunta sa butas ng ating nozzle burner at pupunta din sa fan, at ganun din sa pag sobra na kasi yung oil natin, ayan, magka-carbonize po yung butas. Ano pong resulta pag nag-carbonize yung butas? Magka-clog. Di bali, wala naman pong problema kasi natatanggal natin yung nozzle burner. So kahit isang buwan na hindi po kayo naglilinis nito, wala pong problema. At saka ginamit ko na rin po noon kasi humihina ang pag diesel na yung oil ng diesel, talagang malatak yon. Ngayon hindi na po, wala nang pong problema. Tuloy-tuloy pa rin yun po yung yung ating tuloy-tuloy po yung ating lakas ng apoy niyan. Minsan po yung pabor ng hangin yung hangin kasi dito, iba. Yung pabor ng hangin mas kon sa kabila. Yan. Kaya yung bulwak ng tubig natin nasa kabila mas malakas. Kung minsan doon sa kabila na naman. Kaya ganun po yan. Pasensya na po kayo kung medyo dami ko ng sinasabi. At least pag ganito, sa mga sinasabi ko, maaring may basis po kayo kung ano yung gusto nyong malaman na wala sa mga sinasabi ko, o sumobra man yung mga sinasabi ko, makikita nyo rin kung ano yung mga mapag-aaralan ninyo base sa mga pinagsasabi ko. So halimbawa, kung sumobra man yung sinasabi ko o kumulang man, kayo na po yung magpupunan noon kung kumukulang. Ngayon kung pag sumusobra, kayo na po yung bahalang magbawas. Ganun na lang po yan. At least may pattern po kayo na para mas madali nyo pong intindihin kung ano po talaga yung use oil stove. So ganun din po pag nanonood ako sa mga kapwa ko magkakalkal, gumagawa din ng mga tinitingnan ko at pinapakinggan ko, at tinitignan ko yung mga ginagawa rin po nila. So galing din po ako dyan sa mga ganyang bagay. Tinitignan ko din paano kaya gagawin tapos gumagawa po ako ng mga katanungan. Kino-consider ko po yung mga yung mga side effect, then advantage, disadvantage, then kailangan ko bang gawin ko talaga yan. Ganun po yung mga pinagkukan ko, ginagawa ko. Ngayon kung hindi naman pong kailangan, wag na lang. Siyempre nagpapasalamat din tayo at ginagawa nila yon. So nasa sa atin na yun kung okay ba talaga. Kaya pasensya na po kayo kung nananatili ako sa mga ganito lang. Ayan. Wala po itong kung gusto nyo makita kahit sa dulo po, may mga mahalaga po tayong ipinapakita kahit nasa dulo. At least makikita ninyo sa katagalan, nakalagay, at saka yung hindi na walang talyasin na umaapoy, nasa din po, nasa dulo po ng ating ating video. Sige po, wag nyo na lang pong kalimutan na
kahit na ang niniling ko na lang yung pagsusubscribe. Kung baguhan man kayo, i-click nyo yung notification bell para patuloy po tayo sa ating mga ina-upload, at makikita ninyo kung ano po yung mga pagbabago kung sakali. So ito lang po yung bago kong video, yung gawa na rin ito ni Sir Casinet, yung double fan. Kasi nakikita ko ay yung lakas po ng ano to, yung apoy kung minsan kailangan din po na sumasabay din yan sa hangin. Kahit na hindi lang po sa burner yan, kailangan po na talaga ng ano to, ng lakas. Ayan. Iba po kasi yung effect pag yung isa lang, yung maliit, malakihan na po ito. Pero kung yung mga 4 inch lang po natin, malakas na po talaga kahit na yung magic lang, yung isa, yung maliit na fan natin, okay na yun. Kontento na po ako doon. Ngayon pag sa ganitong medyo malakihan na, sinubukan ko po yung isa lang, yung fan, yung 2.8. Medyo kulang po, medyo bitin siya. Although kukulo na, pero hindi ganun kabulwak. Kaya ang ginawa ko, inilagay ko yung magic. Kaya nung inilagay ko yun, iba po yung effect niya. Mas maganda po yung effect niya. Ayan, ganyan po yung kanon. So iba po yung pressure. Then walo lang din po yung ginawa ko na butas pa rin yan. Pansinin nyo, dinagdagan ko ng ano to, isang parang isang na yun, half gallon na, half gallon siya. Parang half gallon, kasi titignan natin kung gaano siya kadali na mababalikan yung pagkukulo niya, yung bulwak na pagkukulo. Ngayon kung bigas naman po yung lulutuin ninyo, habang kumukulong ganun, pagkulo niya, pag dinagdagan ninyo ng pagbigas lang, kasi hindi namang malamig yun ito kasi galing din sa nawasa yung ano to, yung tubig natin, kaya malamig yun, kaya maring nawawala yung init ng tubig, kaya kung kailan kaya siya babalik. Ngayon kung bigas lang po yung ilalagay nyo sa platong-plato lang, patuloy po yung kulo-kulo niyan. Hindi po kasi maluluto yung bigas kapag ano to, yung paglagay mo hindi na kukulo. Dapat pagkulo niya, lagay ka na naman. Ayan po, bumabalik na po, kumukulo ako na, pakulo na rin naman, pabalik na yung bulwak niya. So napakadali po yung pagbalik niya. Yan, hindi ko nga napapa-overflow yung ating overflow doon, hindi nga na-overflow. Tingnan nyo yung apoy, dahil dito pabor yung hangin. Yan, malakas po yung kanito. Ayan balik na po yung yung bulwak ng tubig. Kulong-kulo po talaga siya. So ganun po to. Ang pag-upload ko po ng video ito, sinasabay ko na rin po yung parang nakikipagkwentuhan ako sa inyo. Kaya naway pasensya na po kayo kung mahaba-haba yung mga kwento ko sa inyo, at kung ano man po yung mga opinion ninyo sa mga pinagsasabi ko, paki-comment na lang po sa baba at sasagutin ko kung ano yung mga kulang o yung mga sobra, pasensya na rin po. Ayan, at least nakita ninyo yung design. Sa matagal na pagbibideo kong ito, nakikita nyo yung design ng ating use oil stove na napakasimple, napakadali nyo pong tularan. Ngayon kung mahirapan po kayo sa burner, nozzle burner ko, pwede po kayo mag-order. Gumagawa po ako 3/4 at saka 1/2. Ayan, kung sa mga tulad nito sa pang 5.5 na chamber, pwede na po kayong yung 3/4 ang i-order ninyo. Nasa Shopee ko po 'yon. Sa online store ko. So kuha lang po kayo doon. I-place niyo lang po doon. At sa mga interesado,
paki-note, paki-chat nyo na lang po ako. At ayan po, titingnan ninyo yung daanan ng hangin, napakalamig po yan. Nahawakan, kanina po pa yan na kulong-kulo na yung tubig natin, ilang ulit na, pero napakalamig pa rin po yung daanan ng hangin. So hindi po kayo mag-alala na masusunog yung ating blower. Ayan, napakalamig po yan, nahahawakan po yan, kahit itatagal nyo yung kamay nyo dyan, hindi po umiinit yan. Pero kita nyo na, pansin nyo naman yung bulwak ng kulo nya. Ayan. Ayan, pumapatak na, pero konti-konti lang. Kaya kung pag pumapatak na dyan, magre-reduce na rin kayo ng ganun lang din naman po yan. Hindi naman po kayo magluluto na iiwanan nyo yan at mag-i-stay na kayo sa automatic. Hindi po. Papansinin, titignan nyo pa rin yan. Ayan. Okay sana kung may timer, kung kailan maluluto, okay na yung ganun. Parang oven. Okay po yun. Hindi naman po ito oven. Kailangan po natin ng, kung gaano kakulo. Pansinin nyo yan. Bulwak na bulwak po yan. Sa 5.5 inch lang po natin. Na ang talyasi natin ay 500 mm or half meter or 50 cm or 20 inches. Ayan po. Ito na po yung sinabi natin na sizes ng ating talyase. Ayan po yung apoy niya. Papansinin nyo. Ayan. Wow. Ganun po talaga yung apoy niyan. Pangmalakasan nga po eh. Pero pag nilalagay nyo na yung talyase nyo, ay hindi naman po yan nakakauling. Mga ganyang type. Kasi nagbo-blue flame po yan kapag inilalagay na ninyo yung talyase. Ayan. Tsaka pag i-overfeed nyo yan, dagdagan nyo pa ng oil, ay talagang lalakas pa yan. Ayan, pinahinaan ko po yung blower. So ganun po yan. Ayan ngayon palalakasan natin. Ayan, kung pag pinapalakasan. So ganun lang po yan. Pressurized din namin po yan. Ngayon pag makuha na yung tamang level niyan, mas malakas pa po yan. Ngayon pag inilalagay nyo po yung talyasi nyo, talagang hindi po yan na hindi na po gaanong ka-red flame yan. Yung blue flame kung walang pressure, hindi po siya gaano kainit yan. Parang kandila lang yan pag walang pressure. Kaya kailangan po natin talaga ng pressure stop. Ayan pansinin niyo, wala pong kanyan. Ayan, hindi po yan nag-uuling. Kikita ninyo dyan sa ayan, sobrang init. Kaya lang naiinitan ako nyan. Ayan, pansinin nyo. Okay ba? Okay, hanggang dito na lang po. Maraming pong salamat sa pagtangkilik.